What is up guys? Magandang buhay sa ating lahat. Samahan niyo ako sa ating short ride papuntang Padre Pio Church dito sa Santo Tomas, Batangas. Pagpasensyahan niyo na nag-voice over lang tayo at hindi gumana yung mic natin nung ating biyahe natin. So, let's go! Alright, so ngayon papunta na tayo sa Santo Tomas or sa Padre Pio, Santo Tomas. Pasensyahan niyo na yung camera natin. Medyo baguhan lang tayo mag-vlog or gumawa ng video. So, medyo malaking adjustment or nag-a-adjust pa ng malala. So, andito na pala tayo ngayon. Yan, lugar na yan ay sa Darasa or sa 216 Darasa. The famous 216. Nga pala, medyo normal yan sa Batangas. I mean, dito sa Tanawan na traffic. Pero depende sa oras naman. Medyo may pag hindi rush hour, medyo maluwag naman siya. Tsaka goods ngayon kasi syempre, hindi pa pasukan. So, magiging traffic lang yan everyday kapag pasukan na or may pasok na sa school yung mga bata. Alright. So, eto nga pala yung Walter Tanawan. Yung pakanan na yun, guys, pwede naman shortcut doon papuntang Padre Pio. Dito lang tayo dumaan sa Santo Tomas mismo kasi para medyo mahaba din. Medyo mahaba din yung biyahe natin. And ngayon, nasa center na tayo ng Tanawan City. Ito yung intersection papuntang simbahan or Tanawan Church. Yung kaliwa naman yan is papuntang Talisay, Batangas. And also papuntang Tagaytay na rin yan. Yung sinasabi nilang Sungay Road papuntang Tagaytay, Cavite yan. Papunta na yan doon. Galing yun si Kuya, yung nakakulay red na bag na classic. Ang bilis niya magpatakbo and then ng lakas din ng makina. 200cc ata to na hindi ko lang nakita kung ano yung motor niya. Pero classic bike. Salamat nga pala sa sumusuporta sa ating munting channel. Looking forward na suportahan nyo pa rin yung ating channel para mas marami pa tayong may upload. And also, pa-comment din po ng mga location na gusto nyo pwedeng pasyalan natin or ma-feature sa vlog natin. Ngayon, nasa San Roque, Santo Tomas, Barangay San Roque. And sa unahan yan, guys, yan, pagliko, yan, nakaliko na tayo yan. Sa kanan is papuntang San Pablo na yan. Kanan is SNR, yung kaliwa niyan is SM Santo Tomas. Ayan. Habang binabaybay natin tong kalsada, goods naman siya ngayon kasi hindi siya masyadong traffic. Medyo mabilis lang tayo nakarating sa Padre Pio. Dito lang tayo sa likod ng truck at kakanan na tayo dyan, guys. Laking truck to eh. Siguro 10 wheelers o sobra. Ayun, yun yung parang karatula.
ng Padre Pio. Pag Sunday dito guys, traffic. So, yun, expect na talaga na pagpupunta dito sa Padre Pio, medyo agahan natin ng onte pero depende kasi sunod-sunod naman yung misa dito. So, mas maganda pag maaga. Ayun, yung pakaliwang yon is way din. Maraming kainan din doon, and then may pay parking. Dito sa labas, bago pumasok ng Padre Pio, marami din parking space and also pay parking and mga kainan, mga lomi house, mga ganun. Eto, dito tayo dadaan ngayon sa parang pinaka main entrance ng Padre Pio. Doon kasi, entrance din siya kaya lang sa side. So, eto na. Kakaliwa na tayo dyan guys. Yan, yung isang signboard or karatula nasa Padre Pio. Ayan. Pwede kayo mag-picture dyan guys. If any case, usually pag Sunday, minsan nata-traffic dyan sa entrance kasi nagbi-picture, especially pag hindi na ganun kainit. So, ayan. And then, abot dito sa labas yung parking yan guys. FYI. Hanggang dyan sa labas, sa entrance yung parking yan pag Sunday. Lalo pag may mga okasyon, yung like Semana Santa or may okasyon, pagdating sa mga church or simbahan, mahaba yung maraming tao dito palagi. Tsaka maraming mga deboto na pumupunta rito from other places. So, dito yung parking ng motor. Yun dun sa bungad, meron ding parking ng motor, pero ito yung pinaka parang safe for me kasi malapit sa guard, tsaka hindi pa ganun kainit yung pwesto. Ito, ipaakyat na to. Ito na yung entrance, isang entrance din to ng Padre Pio. Parang bale, 3 ata yung parang entrance nila. Meron dun sa kabila, yung pasok kanina. And then, malapit din dun sa pinagparkan ko ng motor. And then, dito guys, last time na nagsimba kami, dito na kami. Dito mismo, sa entrance na to. Diyan na lang kami umupo. Yung mga upuan na yon, puno yan. Pag Sunday or weekends, daming tao dyan guys. So, yun. Like Pasko, New Year, talagang puno yung tao dyan. Yung sa kabilang simbahan guys, may misa ng pagdating natin. So, dito na lang tayo sa kabila, magdadasal lang ng very light. At yun naman talaga yung normal na ginagawa natin, or like somehow, we can say panata. Pag medyo stress na tayo, dito tayo tumatakbo, isip-isip. Kung alam mo yun, ng magandang action plan gagawin natin para sa buhay natin, sa career natin, and alam mo na yun, kung paano makatulong at the same time. So, yan. Yan yung mga santo na dito sa loob ng kabilang simbahan. Yan. Ayan. Ganda, no? Comment na lang kayo guys kung nakailang balik na kayo dito sa Padre Pio. Kasi mula sa bahay, pag dadaan ako dun sa shortcut sa tapat ng Walter, siguro mga 10 to 15 minutes nandito na ako. Pag nakamotor. Pero pag sasakyan gamit nyo guys, pag dun kayo dadaan, siguro mga 20 to 25 minutes nandito na kayo. Depende yon. Pag weekends or like Sunday, yun lang, medyo mabigat yung traffic din doon. May isa pang bagong daanan dito sa, actually hindi na siya bago, pero kumbaga lately lang namin na-discover, doon sa may Malbar. Kumbaga shortcut yun, Malbar to Santo Tomas, para hindi ma-skip na si Tanawan.
And pwede rin dumaan doon sa kabila. Para papunta dito sa Padre Pio Church. Ayan, hirap nung walang camera. Solo flight lang tayo, guys. So, yun. And then, nag-explore kung paano kumuha ng camera. Wala tayong ganong background sa pag-shoot. So, medyo maduga. Ayan, tapos na tayo magdasal. Alam ko hindi nyo ako nadidinig, pero kumbaga, I'm just sharing something na napakaliwalas pag andito sa simbahan. Alam mo yun, pag stress ka and whatnot, masarap din kasi yun yung ginagawa ko. Tumambay sa simbahan, parang somehow nababawasan yung stress, or alam mo yun, pang distress din, para makapag-isip na maayos kung ano yung pwede mong gawing next step sa buhay mo. So, yun guys. Tuloy tayo. So, dito ako nagdi-distress pag medyo mabigat na yung, alam mo yan, nagsabay na yung issue sa trabaho and, you know, sa pamilya, and then yung plans natin sa buhay, kung, alam mo yun, yung goal na ini-aim natin. So, maliban sa maliwalas na nakaka-relax, parang, alam mo yun, you feel safe kasi nasa simbahan. So, yan. Hindi ako 100% na, alam mo yun, consistent na nagsisimba or, alam mo yun, but all I'm saying is, it feels like, alam mo yun, na nakaka-relax lang, na parang nasa comfort zone ka. Ganun. Yun yung tamang word siguro. So, eto na yung sinasabi ko sa inyo guys, na isang way, pag dun ka pasok dun sa unang kaliwa na tinuro ko kanina, which is may pay parking dyan, ay dun sa pinag-parkingan natin libre. ABCD yan, hanggang parking D yan ng Padre Pio. And yun yung entrance nila. Yun. Tapos yan, yun. Maganda din dyan, picture, and then yung sa baba, mga designs. Yan pala, parang souvenir store. Pwede tayong makabili ng mga souvenirs. Padre Pio, meron din sila mga healing oil or mga ganon. So yan yung church, yung kabilang church. Actually, umigot lang naman ako. Pero yan yung kabilang church na may misa. So, kaya maraming tao. Ito, under construction for now. Pero nung last time na pumunta kami, pwede dyan. So, I'm not sure kung may bayad ba yun. Nakalimutan ko kung may bayad ba o wala. Pero, yun. Basta ang dami ng changes dito. Yan, bukas din yan. Nung last 2023 na birthday ko, 2024, last year na birthday ko, dyan ako tumambay. So, etong hagdanan na to, dati hindi pa yan ganyan, parang iba yung disenyo niyan dati. And then, etong designs dito sa baba, yung may angel, tapos yung, yan, same lang din yan. Ayun, may rebuild na rin si Santo Padre Pio. Eto, halos 2 years pala o 1 year pala nga to nagagawa tong disenyo dito. Yun. Kasi nakailang simba ko rito na parang halos lupa pa yan. I mean, itong mataas na part na to, ito yung inuna nila. So, naayos agad yan. Yung sa baba, medyo lupa pa. Marami pang lupa. Maganda pag medyo madilim na dito guys, may ilaw siya. So, yeah. Black.
akyat tayo ng very light. Ang ganda. Ayun. Ito nga pala, na-renovate na rin nila kasi dito sa part na to, yan, sa likod ng mga halaman na yan, dyan dati yung bilihan ng kandila. Ang dami na nilang rebulto dito paikot. Dyan sa right side, yung may, yan, parking na yan. Dating bilihan niya ng souvenirs din and kandila pag dyan ka magsisindi. Tapos binago na rin nila yung disenyo ng ng kandila kung saan nagsisindi. Dati may bubong yan parang dalawang bahay, parang somehow gano'n na napahaba. So dito naman yung holy water. Every time na magsisimba tayo, pupunta tayo dito kay Padre Pio, kumukuha tayo niyan ng holy water. Ito nga pala yung mga notes, special mentions, and donations. So, for example, meron kang may, ginugol ka for this year, for this month, or kung ano mang gusto mong maabot, lagyan nyo lang din ng onting donation para sa church. And then, yun, ito yung paikot niya, guys. Tingnan natin. Kung mahilig kayo mag-rides and pumunta sa mga kilalang lugar like yung halimbawa katulad nito sa Padre Pio, yung mga namamanata, especially pag mahal na araw, yung ano nga tawag doon, yung nag-rides for bisita iglesia, yun nga pala, yun yan. May mga nagtatapon ng barya dyan, depende sa parang wishing well na rin siya. Well siya, pero holy water yung tubig. So yun, pag may gusto mag-relax, yun yung parang garden din sa likod ng holy water na parang station. And then sa likod niyan, guys, meron din parang booth na pwede kang magsindi ng kandila. Yan. Pag minsan kasi, pag sobrang dami ng tao, punuan doon sa kabila. So, kaya din siguro naglagay sila ng andito. Pero syempre, pag magdadasal tayo, tahimik din yung paligid. So, yan. Ngayon, papunta na tayo dun sa bilihan ng kandila. Kasi panata natin yan. Every time na pupunta tayo dito, magsindi tayo ng kandila for, alam niyo na yun, kung ano yung mga pinapangarap natin. Or gusto natin maabot or goal natin sa buhay.
Ayan nga pala sa gitna guys. Pwede kang kumuha ng kandila and then may donation box sa gitna. Pero ang gagawin ko dyan is bibili ako kasi yung last time na pagpunta ko, parang kasi dito ang mga kandila na iba-iba yung kulay. Parang depende sa wish mo. Alba, gusto mo magkaanak, gusto mo maging successful, financial freedom, yung mga ganun. Or blessings, yung mga ganun. Pero unfortunately, dalawa na lang yan sila. Career opportunities and ano nga itong dilaw? Financial blessing ba? Makita natin yan maya-maya. Maghanap pa ako dyan ng iba guys. Akala ko may iba pang option. Akala ko dalawa lang yung kulay pero iba-iba yung option. But anyway, parehas lang din pala. Yan. Career opportunities and financial blessing. So, hindi rin naman masama kung alam niyo yan, na maniwala sa ganon. Ako kasi ever since, mula bata kasi talaga, pinalaki kami na kumaga yung routine every time na pupunta ng simbahan, magsisindi ng kandila, yung mga ganon scenario. Shoutout nga pala kay ate. Yan, shoutout din kay kuya. Ayan, may mga ganong kandila na mahahaba. Doon yun nabibili sa labas na pero pinagbabawalan yung sindihan dyan. Kaya kung nakita nyo, bumili si kuya ng or kumuha ng kandila and then nag-donate. Kasi yung pinapasindi lang dyan, yung inaalaw lang na sindihan dyan is yung maiksi. Kasi dun sa labas ng yung sa kabilang entrance, yung may pay parking is meron din sindihan ng kandila doon sa labas. Ayun. Yan, konting pray tayo para maabot yung dalawang nakasulat dyan sa dalawang bus. Next target nga pala natin guys na pupuntahan is yung Monte Maria. Kasi kakagawa lang nun eh. Pero last time kasi na pumunta kami doon, hindi sarado pa yung I don't know, parang hanging bridge ba tawag dun or what not, yung glass bridge ba. So, ayan. Lagay din tayo ng onting donation. The more you give, the more you receive. Ayan. So, palagi nating tatandaan guys na any cents or any amount that you can help will be a huge help to others. So, yun. Medyo nahirapan ako din ng very light. Ayun. So, dito wala gaanong nagsisindi dahil sindi ng kandila dahil mainit. Mainit yung time na yan. Siguro mga 2 p.m. or 3 p.m. yan. Yan. Maganda na rin siya. Dati, halos sunod-sunod puro sindihan ng kandila. So, pagpasensyahan nyo na muna yung mga edit ko. Talagang DIY lang lahat yan. Yung mga susunod na vlogs natin or susunod na videos is dadamay na natin yung alaga natin si Snipey.
Hindi pa tayo gano'n kagalingan mag-edit. Pero alam ko naman na napag-aaralan yan. In time, magagamay ka rin yan. So, eto guys, pauwi na tayo. And then, yun, may mga dumarating pa rin. Eto sila ate at kuya, pauwi na rin ata. So, eto yung sinasabi ko sa inyo na may entrance din dito sa pero parang sa mga sa simbahan lang ata to. So, yun, may tindahan din ng souvenir. Tapos, eto yung isang parking. So, mamaya pupuntahan natin yung parking D. Kasi, para makita nyo na may space pa dito. If any case, pupunta kayo ng family nyo. And, tawag na ito. Marami kayo. Let's say, dalawang sasakyan or isang malaking sasakyan or jeep na maraming tao. So, yun nga pala yung alaga natin. Yan yung katuwang natin sa paggawa ng video. So, sa susunod, biyaheng Bicol naman yung tatargetin natin. Ngayon, dito lang muna tayo sa Batangas. Ayan, paakyat tayo guys. Diyan nga pala ako naglakad kanina. Paakyat. Ayun, yung entrance sa kaliwa. Dito sa kanan, ito yung parking. So, dyan yung makikita yung parking D ni Padre Pio. Malaki yan guys. Sobrang lawak niyan. Kaya lang, sobrang layo na nalalakarin mo. Pero, anyway, kung talagang pagdating mo dyan sobrang mahirap mag-park, yan na yung pinaka-chance. Yung iba lang kasi ayaw mag-park dyan dahil sobrang layo na lalakarin nila. Lalo pag sobrang init ng panahon. So, yan. Pwedeng pa kanan yan. Sa kanan, yung may tali na yan. Sa likod niyang simbahan na yan, parking din. Yun yung pay parking na sinasabi ko. Sa susunod, pagbalik natin dito sa Padre Pio, hoping na okay na yung mic ko. So, yan. Sana nagustuhan niyo yung munting vlog natin guys. Please like, share, and subscribe. Again, this is your boy Zoigs TV. Meron din tayong Zoigs TV din po yung sa FB natin, sa TikTok, and also Instagram. So please follow, like, share, and subscribe. Thank you so much. Maraming salamat.